Magsasagawa ng special elections ang COMELEC sa mga lugar kung saan pumalya ang halalan. Para sa update, umaaksyon live mula sa COMELEC Command Center sa PICC si Maricel Halili. Maricel, gaano karaming botante ang apektado nito? Erwin, sa May 14, araw yan ng Sabado, gagawin yung special election para nga dyan sa ilang lugar na idineklara na nagkaroon ng failure of elections. Katumbas yan ng mahigit 17,000 votes. So kung titingnan natin, medyo malaki-laki rin yan, lalo't gitgitan ngayon ang vice presidential race. Sa resolusyong inilabas ng COMELEC, nagkaroon ng failure of election sa 52 clustered precinct. Katumbas nito ay 17,657 na botante. Dahil dito, nagdesisyon ng COMELEC na isagawa ang special elections para sa mga lugar na ito sa May 14, Sabado. Ilan daw sa mga dahilan ay ang pag-atras ng mga guro na maging Board of Election Inspectors, pagkakapalit ng balota at mga isyong pangseguridad. Some because the threats of violence, terrorism, the BIs did not show up. There was one instance wherein the ballots were also mixed. Depende raw sa laki ng boto kung hihintayin pa nila ito bago magproklama ng nanalo sa pagkasenador. Pero hindi pa masabi kung makakaapekto ito sa gitgitang laban sa pagka-vice-presidente. Bukod sa mga boto sa special elections, pwede raw maging swing votes ang mahigit 400,000 boto mula sa overseas absentee voting. Ang pinakamagandang batayan natin dyan ay gaano ba kalaki ang pagkakaiba ng dalawang leading candidates. No? Sa huling tingin ko dyan, parang less than about 200,000. So kung about 200,000 lang yan, ibabangga mo ngayon yan doon sa 400,000 na ini-expect mong boto mula sa overseas. So napakalaking epekto ang posibilidad dyan. Dahil sa tindi ng laban sa bise, nag-trending pa sa social media ang hashtag na RecountVP. Pero sabi ng COMELEC, hindi nila ito pwedeng gawin dahil mandato ng Kongreso ang official canvassing at proklamasyon ng mananalong presidente at vice-presidente. Malabo rin daw ang hinihingi ng Marcos camp na itigil ang unofficial count ng PPCRV dahil nasa batas ito. We have to be transparent to the people kung ano naman po yung status na ng mga botohan. Kasi pag tatago naman natin, marami naman pong magdududa kung baka may magic. Sinagot din ng COMELEC ang umano'y malaking pagkakaiba sa bilang ng bumoto sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente. Paliwanag ng COMELEC, may mga botanteng nag-abstain sa ibang posisyon o kaya ay nag-overvote. Dadagdag mo pa dyan yung posibilidad halimbawa ng nag-overvote. Di ba? Meron tayong mga alam na mga taong inamin nila na nag-overvote sila. So, bumoto sila sa dalawang posisyon, pero since overvoted yung isa, not counted yon. So, bawas na kagad sa bilang ng isa habang umangat yung bilang ng pangalawang posisyon. Pero sa canvassing dito sa PICC kanina, naghain ng manifesto ang kampo ni senatorial candidate Mig Zubiri dahil sa pagkakaiba ng boto sa transparency server at sa National Board of Canvassers. The best evidence is always the election returns. Just as in the protest, the best evidence is always the ballot. And we'll open it. Erwin, wala pang desisyon ng COMELEC and Bank kung ano ang gagawin nila doon sa pending na disqualification cases laban nga dito kay Mayor Rodrigo Duterte. Kasi syempre kung ang pagbabatayan natin yung resulta ng lumalabas na unofficial count, malamang si Mayor Duterte ang manalo bilang Pangulo. Pero kailangan pa raw yan pag-usapan sa ANBAC. Sa mga oras na ito, Erwin, nag-adjourn na muna ang mga miyembro ng National Board of Canvassers sa pagbibilang ng boto sa pagkasenador at party list. Mukha kasing wala pang gaanong pumapasok na certificates of canvass para bilangin. Pero bago sila mag-adjourn mga pasado alas 5 kanina, nangangalahati na doon sa 164 na certificates of canvass ang nabibilang nila. Erwin? Maricel, what will it take dahil sabi nga ng COMELEC hindi basta-basta lang patigil ang partial and official count base lang sa mga reklamo. Ano ang kailangan ba na pwedeng ipatigil ang partial at unofficial count nila? Oo, Erwin, hindi ko lang masyadong maintindihan yung tanong. Medyo maingay kasi dito sa area natin. Pero kung tama ang pagkakaintindi ko, tinatanong mo yung paraan ng pagpapatigil. Kanina kasi ang nabanggit dyan ni na Chairman Bautista
mahirap gawin dahil nakasaad nga daw yan sa batas. Malinaw daw kasi na nakasaad nga sa automated elections na kailangan ang transmission ng data o yung ating boto mula sa polling precinct ididiretso sa 3 server. Una, yung transparency server. Ito yung nakikita natin na binabasa sa PPCRV. Pangalawa, yung nasa central server na dumidiretso naman sa website ng COMELEC. At pangatlo, ito ang intermediate server na makikita naman at mababasa dito ng NBOC o yung magiging official na basehan ng proklamasyon. So since nasa batas kasi yan, mukhang mahirap na aksyonan yan agad-agad dahil ang purpose nga daw niyan, nabanggit din kanina ni Commissioner Guanzon, pinakang vanguard. Kumbaga para magkaroon naman ng pag-check kung magkapareho yung lumalabas na resulta at kung tama yung mga numero. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Maricel Halili. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.